Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ako po si Sister Banji Di Maala ng CRC Balayan, Batangas Daughter Church. Halina't samahan niyo kami sa programang Tinapay Mula sa Langit, pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, ating pagbulay-bulayan ang mensahe ng ating Panginoon na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 23 verse 15-16. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa kagandahang loob, nagisingin kami upang magpatuloy kami sa lahat ng aming gawain. Salamat po sa mga biyaya na aming natatanggap. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkakamali, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Dalangin po namin na samahan kami ng iyong banal na Espiritu na magkaroon ng kalakasan at karunungan upang maunawaan at maipahayag ang mga banal mong salita bilang patnubay at siya naming pang-araw-araw na pagkain. Sa iyo po namin lahat pinagkakatiwala ang lahat ng aming pangangailangan habang kami ay nabubuhay. Maraming salamat po Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa matamis na ngalan ng iyong anak na si Jesus kasama ng iyong banal na Espiritu. Amen. Bilang pagpapatuloy, ating pong basahin ang nakasaad sa Deuteronomy chapter 23 verse 15-16. Verse 15, ang isang aliping tumakas at lumapit sa iyo ay huwag mong ibabalik sa dati niyang amo. Verse 16, mananatili siya sa inyo, hayaan na siyang tumira kung saan niya gusto sa loob ng inyong bayan. Huwag niyo siyang aapihin. Ang mensahe pong ito ay may title na Israel to Provide Asylum for the Foreign Escaped Slave. Sa mensahe pong ito, inuutusan ng mga Israelita na proteksyonan ang mga tumakas na alipin na huwag silang ibalik sa kanilang mga amo. Ayon sa talata, ang takas na alipin ay payagang mamuhay sa alinmang bayan na kanilang piliin at hindi sila dapat apihin. Ito'y tumutukoy sa mga biktima ng pagiging alipin sa ibang mga bayan na sa pilitang kinukuha o dinudukot. Kung kaya naman, ninais nilang tumakas sapagkat hindi naging maganda ang kanilang naranasan. May matinding paghihirap, mabigat na kondisyon sa paggawa at hindi makataong pagtrato. Kung kaya naman ayon sa talata, maraming takas na alipin ang mga nagtungo sa Israel upang makahanap ng maayos na buhay at proteksyon mula sa pang-aapi. Ang batas sa Biblia ay nagpapahintulot sa mga takas na alipin na mamuhay sa bayan ng Israelita at ipagbawal ang pagbabalik sa kanilang mga amo. Pinapakita dito na ang pagpapahalaga sa batas ng Diyos na may kalayaan, kapayapaan, at makatarungan, hindi nito maituturing na ang alipin ay walang halaga, kundi sila ang mga taong may dignidad at moral. Kung kaya naman, nagkakaroon sila ng pagnanais na makatakas at magkaroon ng kalayaan sa ligtas na kanlungan. Ang batas na ito ay dapat sundin. Ipinapakita dito na ang Diyos ang may higit na makapangyarihan at makatarungan. Hindi siya pumapayag sa sapilitang alipin, lalo na kung ito'y may pang-aabuso, sapagkat ang lahat ng lumabag dito sa batas na tuntunin ay mananagot sa Kanya. Binigyan niya tayo ng kalayaan para piliin ang tama na siyang magbibigay sa atin ng kaginawanan. Sa panahon natin may iba't ibang sitwasyon na nagaganap. Ang mga pang-aabuso saan man dako, subalit kung tayo lalapit na may pagdalangin at magtiwala sa ating Panginoon, tayo'y Kanyang tutulungan. Makakalaya tayo sa anumang kapahamakan sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu bilang tayo'y makapamuhay na may kabutihan at maiwaksi ang kasalanan. Sundin natin ang tama at piliin natin ang kabutihan. Huwag tayong mang-api kahit sa kanino man, sapagkat sa puso natin diyan nananahan
hinahanap natin ang kalayaan na may pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Bilang Kristiyano, ang bawat isa sa atin ay dapat may kaalaman sa paggalang sa kapwa. Kaiba man ang kanilang anyo, gawi, paniniwala at kulturang kinagigisnan, kailangan ng mabuting pagtanggap at pagtrato sa kanila. Alalahanin natin na lahat tayo ay anak ng Diyos na binigyan niya ng karapatan at banal na espiritu na sa paningin niya tayo ay pantay-pantay, mahirap ka man o mayaman, na ang batas na ito na sa kanya lamang nanggaling at siya ang masunod. Sapagkat sa pananampalataya natin, tayo ay patuloy na maliligtas kasama ng kanyang banal na espiritu bilang gabay at proteksyon, sapagkat siya ang Diyos na makatarungan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong banal na salita na siya nang nagbigay sa amin ng paalaala na karapat dapat ka naming dakilain at sundin, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti at nagbibigay ng katarungan sa lahat ng mga naaapi at alipin ng kahinaan. Salamat Panginoon sa kagandahang loob mo na maisabuhay namin ang pagsunod sa tamang mga batas at tuntunin. Dalangin po namin na patuloy na mangusap ang iyong banal na espiritu sa aming mga puso upang kami ay gabayan sa maraming pagsubok sa aming pagbabagong buhay. Saan man kami makarating, dala namin ang iyong pag-ibig sa pagbabagong buhay. Na maranasan namin ang magmahal sa kapwa na di kami mangapi sa kahit kanino man. Salamat po sa mga pribilehiyong ito na magkaroon kami ng paglago sa pagsunod, na patuloy kaming manampalataya at magtiwala sa iyong mga pangako. Ang lahat ng ito ay aming tinataas ang papurit parangal sa matamis na ngalan na iyong anak na si Jesus, kasama ng iyong banal na espiritu. Amen. Marami pong salamat sa pakikibahagi sa umagang ito. Alalahanan po natin lagi ang banal niyang salita, ang ating proteksyon, ang mga alituntunin at utos na pagsumakapan po natin itong sundin bilang paggalang sa Diyos. Muli, inaanyayahan ko po kayo bukas para sa pagpapatuloy ng kabanatang ito dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Maaari niyo po itong i-share upang kayo rin po ay pagpalain ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po at magandang umaga. God bless po mga kapatid.